Good day, ngayon ay pag-aaralan natin ang equivalent resistances ng electrical circuits. We have here our example 1. Kung mapapansin nyo, yung mga resistor ay nakakonect na parang kadena. So parang naka-chain. Ang tawag sa configuration na ito ay series. So ito ay series connection. Okay? Series connection po ito. Ngayon, kung ang mga resistor ay nakakonect in series, ang equivalent resistance, in this case, RAB, ayan. So, kung halimbawa, meron tayong multimeter, tapos susukatin natin siya dito sa A, tapos sa B, ang lalabas doon sa ating multimeter ay RAB, yung value ng resistance from A to B. So, para makuha natin yung resistance from A to B, ang gagawin lang natin, i-add lang po natin lahat ng nakaseries na resistor. Okay? So, kung i-add lang natin yung values, that is 2 ohms plus 3 ohms and then plus 4 ohms. So, 2 plus 3 is 5 plus 4, that is 9 ohms. Okay? 9 ohms. Take note na itong ohms na to, yan ay ohms. Yan ang unit for resistance. Okay? So, ang RAB or yung equivalent resistance ng series resistor na ito ay 9 ohms. Dumako naman tayo sa susunod. Ang configuration ng resistor na ito ay parallel. Okay? So, parallel ito. Magkaiba ang parallel sa series. Kung mapapansin nyo sa series, para siyang kadena. So, kaya siya nagmukhang kadena kasi isang terminal lang ng resistor ang nakakonect sa susunod na resistor. So, ganyan sila. Ito yung series. Ngayon, sa parallel, both the terminals of the resistor are connected doon sa susunod. So, kung halimbawa, meron kang resistor na ganito, tapos dalawa yung terminals niya, yung susunod na resistor, hindi lang iisa yung connection niya, pareho na nakakabit. Yan ang parallel. So, kung halimbawa, magdagdag pa tayo ng isa, pareho siyang nakakabit doon sa terminal nung nauna. Okay? So, ito yung parallel. Parallel. Okay? So, sana malinaw yung distinction. Ang pagkuha ng equivalent resistance ng parallel circuit ay iba sa series. Okay? So, sa series, ina-add lang natin. Pero sa parallel, ganito po ang gagawin. First, kukunin po natin yung reciprocal ng mga values. Ito ay 1, 3, tsaka 6. No? So, assign muna tayo, AB. Okay? So, itong RAB, kung susukatin natin, RAB, that is equal to the reciprocal ng mga parallel values. So, halimbawa, 1 ohm, so that is 1 over 1. Next naman yung 3, so 1 over 3 or 1/3. And then, 1 over 6 kasi 6 ohm siya. Okay? So, ganun. Kukunin mo muna yung reciprocal, tapos i-add mo sila. After mo silang i-add, open and close parenthesis, lalagyan mo siya ng raised to -1. Okay? So, ayan po ang equivalent resistance sa parallel circuit. Try po nating isolve. So, ano yan? 1 over 1. So, 1 na lang. 1 plus 1/3 plus 1 over 6. Tapos, raised to -1. 2/3, no? Or 0.667. Okay? So, the equivalent resistance or the resistance pag sumukat tayo sa A and B, pag halimbawa meron kang ohmmeter, tapos sinukatan mo siya dito sa A tsaka B, ang lalabas dyan ay 0.667 ohms or 2/3 ohms. Okay? So, yun yung value or yung equivalent resistance ng ating circuit sa example na to. Dito sa ating next problem, kung mapapansin nyo, parallel pa rin naman ang mga resistor. Pero pare-pareho na sila ng value. Okay? So, kung kukunin natin yung RAB or yung equivalent resistance nila, ang mangyayari dito, yung conventional method, kukunin lang natin yung reciprocal ng tatlo. So, 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 tapos raised to -1. Okay? So, ang equivalent niyan, okay, so 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6
tapos raised to negative 1, that is equal to 2. So, ibig sabihin, ang equivalent resistance niya ay 2 ohms. Okay? Pero, may shortcut po dito. Kapag pare-pareho ng resistor values na nakaparallel. Okay? So, sulat ko na lang. If all parallel resistors are equal, no? Pare-pareho ng value, equal. Then, R equivalent o R EQ is equal doon sa value ng resistor. So, R divided by kung ilan yung nakaparallel. So, lagyan natin ng N. Okay? Where N is equal to the number of resistors in parallel. Kung susubukan natin tong formula na to, ang magiging RAB natin ay, first, ano yung value ng R? 6 ohm. So, 6 ohm divided by the number of resistors in parallel. Ilan ba sila? 1, 2, 3. So, 3. 6 divided by 3 is equal to 2 ohms. So, pareho nang nakuha. Diba? So, yun po yung shortcut niya. Kapag equal po lahat ng nakaparallel na resistor. Sa ating next problem, meron po tayong combination ng series tsaka ng parallel. Kung mapapansin nyo po, itong part na to ng ating circuit ay nakaparallel. Si 10 tsaka si 15 ohms, nakaparallel sila to each other. And then, yung parallel na yan, nakaseries sila dito kay 6. Okay? So first, ang gagawin po natin, hanapin natin yung parallel equivalent resistance nung 10 tsaka nung 15. Okay? So, kung uunahin natin yan, that is 1 over 10 plus 1 over 15 raised to negative 1. Makukuha po natin yung equivalent resistance niya. So, ilan yan? 1 over 10 plus 1 over 15 tapos raised to negative 1, 6. Okay? So, ibig sabihin, 6 ohms itong dalawa pag pinagsama natin. 6 ohms po sila. Okay. Ngayon, kung 6 ohms ang equivalent nito, lagay natin ng blue, 6 ohms. Kung 6 ohms ang equivalent nito, and itong 6 ohms ay nakaseries dito sa 6, therefore, pagsasamahin lang natin tong dalawa. So, we can say that the resistance A to B, o RAB, is equal to 6 ohms plus kung ano yung resulta ng dalawa, which is 6, no? So, 6 ohms plus 6 ohms lang. And that is equal to 12 ohms. Therefore, RAB is equal to 12 ohms. Last naman po sa ating example, hahanapin natin yung equivalent resistance ng circuit na to. Ngayon, parallel series din ito. Pero kung mapapansin nyo, magkaiba sila doon sa naunang binigay na problem. Ang pinagkaiba niya, kung mapapansin nyo, itong dalawang to, yung 4 tsaka yung 5, they are in series with each other. So, nakaseries silang dalawa. So, kung nakaseries yung dalawa, i-add lang natin sila. So, 4 plus 5, that is 9. Ibig sabihin, ang equivalent resistance pag pinagsama natin sila ay 9 ohms. Ngayon, lagay natin dito yung 9 ohms. 9 ohms. Ayan, 9 ohms siya. Ngayon, yung resulta nung dalawa, yung 9 ohms, nakaparallel siya doon sa 3 ohms. So, ibig sabihin, para makuha natin si RAB, kailangan makuha natin yung resulta kapag pinarallel natin si 3 tsaka si 9. Okay? So, that is, kung parallel, 1/3 plus 1/9 and then raised to negative 1. Okay? So, 1/3 plus 1/9 tapos raised to negative 1. 9/4 or 2.25. So, 9/4 or 2.25 ohms. Therefore, we can say na kapag sinukat natin yung resistance from A to B, so RAB, that is equal to 2.25 ohms or 9/4 ohms.
Bago magtapos ang ating video, narito ang isang challenge. Meron tayong diagram and pinapahanap yung resistance sa terminals PQ, ito RPQ, terminals PQ, RQR, terminals QR, RRS, terminals RS, RSP, terminals SP, RPR, ito P tsaka R, tapos RQS, ito tsaka ito. Okay? I hope may natutunan kayo sa ating video and thank you for listening.